Hindi ako kasali sa mga flood control. Hindi, pero ang ganda rin. At kilala ako sa Dinagat na hindi ako nangihingi, hindi ako nagpagkilala sa mga contractors kahit congresswoman na ako. Kasi para sa akin, pag pera ng gobyerno, dapat maihatid sa taong bayan. So, tingin ko yun yung nagturo din sa akin paglaki ko na, ba't ako mangungurakot? Diba? Bakit ako manghihingi sa mga proyekto ng gobyerno hindi naman akin ang pera? Kasi ang turo nga sa akin ng dalawang ulam ay, pag hindi sa'yo, huwag mo agawin. Yung pangarap ko talaga, sana yung empowerment available sa lahat. Yung pagpa-participate sa governance, pag-decide para sa kinabukasan ay para sa lahat. Hindi lang para sa isa. Hindi kami naiinggit kasi busog kami. Pag busog ka at hindi ka naiinggit, hindi mo gugustuhin kunin ang laruan ng kapitbahay mo. Hindi mo gugustuhin kainin ang pagkain ng kaklase mo. You're satisfied. Kasi busog ka. Andito tayo ngayon sa House of Representatives. Paano mo maipagsasanib puwersa ang pinaksiw, ang pag-ibig sa bayan, at ang Diyos sa iisang kwento? Halina't tunghayan natin si Kong Kaka Bag-aw dito sa episode natin ng Sensei. Kasama ako, si Mr. Romar Chuka. Magandang araw! Nandito muli tayo sa isang episode ng Sensei at kasama natin ay si Kong Kaka Bag-aw. Welcome po. Ay, actually, ikaw po ang mag-welcome kasi nandito po tayo ngayon sa... Nasaan po tayo ngayon? Welcome sa inyo, Romar. Maganda naman nakabisita kayo dito sa House of Representatives. Salamat. Siguro, sabi ko kay Kong before this na may mga pa-cute akong mga questions. May mga pa-cute tayong paandar, no? Ang cute question ko para sa iyo, Kong, Kong Kaka, or Kaka, di ba? Is, ano ang paborito mong pagkain? Wow, grabe. Pinaksiw. Pinaksiw. Bakit? Can you explain the politics behind? The politics behind pinaksiw. Or the, Parang tingin ko that's the most delicious and most simple and most sophisticated na ulam. Di ba? Parang tingin ko yan yung nag-articulate ng buhay ng isang ordinaryong mamamayan. At the same time, dahil marami siyang flavor, marami siyang sangkap, meron siyang luya, sibuyas, kamatis, kung gusto mo, bahala ka sa trip mo. Yun naman ang Pinoy walang basagan ng trip pagka nag-iisip ng ulam. So, may asim, may alat, di ba? So, may isda, dahil marami kami isda sa Dinagat Islands. So, parang lahat ng flavors, lahat ng pangarap mo nandoon, lahat ng lasa, lahat ng gusto mong ma-achieve sa buhay. May sabaw na, meron pang una, meaning gusto mo ng sauce. Ay, Bisaya po ba ang ano? Oo, medyo saucy. Although una, ginagamit talaga yan sa bagoong, sa ginamos. Pero dahil saucy siya, ay talagang nahalo mo yan sa kanin. At nakakain mo pa lahat ng mga rekado. So, kompleto, may gulay. Lalagyan mo pa ng talong at ampalaya. Yung paksiw mo, di panalo. Laliman natin. Why does it symbolize Kaka Bag-aw? It's very simple, very jologs, but very sophisticated. Yes. At saka, ang daming pangarap sa buhay. So, ano-ano. At saka, yun, parang kahit sino pwede gumawa Meaning,
yung pangarap ko talaga, sana yung empowerment available sa lahat. Yung pagpa-participate sa governance, pag-decide para sa kinabukasan ay para sa lahat, hindi lang para sa isa. So nandun lahat ng sangkap kasi ibig sabihin, hindi sasarap ang paksiw kung walang suka, kung walang asin, kung walang sibuyas, walang luya. Ibig sabihin, walang maliit na parte, lahat may role doon sa paggawa ng masarap na pinaksiw. So, ganun din yung pangarap ko sa buhay. Sobra. Hindi, pero ang ganda kasi kitang-kita natin na sa iba't ibang sangkap, walang maliit. Walang maliit, walang malayo, lahat mahalaga. Lahat mahalaga. Which is, sinasabi I think yun yung tagline niyo po, di ba? Lagi ko sinasabi yun, lalo na sa dinagat na tinuturing na geographically isolated, laging huli sa development, laging hindi napapansin. Diba? So, sinasabi ko sa lahat ng mga tao, hindi mo pwedeng sabihin, magsasaka lang ako, o kaya mangingisda lang ako, wala akong papel sa lipunan. Kasi tingin ko lahat, pag walang nagsaka, wala tayong kakainin. Pag walang nangisda at walang magpaprotect sa ating coastline, wala tayong, hindi lang sa tourism na mga beaches, pero wala tayong pagkain. Diba? Napaka-basic ng pangarap natin, pero napakahalaga para sa pundasyon ng isang mapayapa, pantay-pantay na lipunan. Gusto ko pag-usapan yung dinagat po. Yung you grew up po in dinagat, and then kamusta po yung childhood nyo sa dinagat? Doon ako lumaki kasi doon kami inuwi ng tatay ko. What do you mean na inuwi po? Kasi pabalik-balik yung tatay ko sa Manila kasi factory worker siya nung araw. Nagbebenta siya ng candy na nakabisikleta. Kaya minsan nung mauwi kami, nag-a-attempt kami na siya at ang nanay ko na magkaroon ng buhay doon. Parang gustong-gusto talaga ng nanay ko doon. So, Bisaya di ay Jud? Ang akong nanay, gikan sa Negros, ang akong tatay, taga-Dinagat. Dito siya gianak. Iyang tatay, ang tatay sa iyang tatay, ang nanay niya, ang nanay sa iyang nanay. Tawag dyan lumad, di ba? Parang lumad. Sa amin, may distinction ng dalawang klase ng grupo. Opo. Yung mga nandyan na, nung unang araw pa, nung parang nag-umpisa ng sibilisasyon sa Dinagat, at yung mga dumayo. So, pag dayo ka, iba ang tawag sa'yo. Ano po yung tawag? Depende. Depende. Dahil ang pinakamalaking dayo ay mga PBMA, yung Philippine Benevolent Missionary Association na binuo ni Ruben Icleo Sr. Yung mga dinatnan na nila, tinatawag nila na lumad. Hindi kami lumad kagaya ng lumad ng mga IPs, no, ng mga katutubo. Katutubo, kaya naging lumad. Pero hindi yung katutubo na may natitira pang kultura, systems of governance, bilang mga tribo. Kami ay mga nandun na, nadatna na nila. So, dahil mga 1800s pa ay doon na tumira ang aking mga ninuno. So, doon ako lumaki, doon ako nag-aral ng elementary. At akala ko ang mundo ay parang dinagat. What do you mean? Parang alam mo yun, yung pagkatapos sa eskwela, totoo yun, no? Yung namamayabas, nagnanakaw kami. Nagnanakaw, bata pala magnanakaw na. Kasi nangunguha kami ng mga libreng prutas kasi feeling namin available sa lahat. Yes, di ba? Communal naman eh. Kami na lahat eh, di ba? So pag may tumubong makopa, tambis, bayabas, parang libre para sa lahat. Pagkatasan, tatakbo kami sa pantalan, magtatalon kami na nakahubad. Ahabulin kami ng nanay namin, papaluin dahil hindi kami nag-aaral ng lesson. Lalaro kami ng mga balinsay. Yung jackstone na ngayon Pero yun yung bato sa dagat na ginagawa. Minsan iba, dead corals. Akala ko, hindi dead corals. Nalaman ko na lang dead corals. Ibig sabihin, naging biktima rin kami ng dynamite fishing. Talaga? Oo. So, parang naglalaro kami ng balinsay. Tapos, mangunguha kami ng kahoy sa ilog na mga twigs para gawing panggatong dahil wala naman kaming gasol. Nagigib kami ng tubig kasi wala pa kaming water system. At araw-araw ganun. Pumupunta kami sa farm namin. May farm. May farm din kami. Para magdala. Sa pamilya niyo po? Sa lolo ko. Dahil dati na kaming taga doon. Magdadala kami ng mga kapatid ko ng tig-isang buko o niyog para itanim ng lolo ko hanggang sa dumami ang niyugan namin. Dahil ang dinagat, maraming niyog. Ganun ang buhay. Akala ko, dahil hindi naman ako nakapunta sa syudad, akala ko ang buhay ganun. Akala ko lahat ng tao ganun. Parang
parang nakakakain kami 3 times a day kasi meron kaming konting palayan. Ini-imbak na nanay ko, nakakalas naman yun hanggang sa next na harvest. Mangingisda kami, mangingisda ang nanay ko, sumasama siya sa baling. Yung share niya ang ginagawa naming ginamos o bulad para sa mga bagyo. So, parang para sa akin, ang saya, di ba? Ang dami kong yung pangarap ko syempre hanggang sa dulo lang ng dinagat. Dagat na eh, di ba? So yung horizon mo, wala nang lalaki pa parang sa si mundo Moana ko. pala. Tawag sa akin ng maraming tao ay Moana. Ay talaga? Hanggang doon lang yung mundo ko. Pero yung mundo na yun, parang akala ko, masaya. Akala ko, yun na yun. Akala ko, parang sobrang ligaya ko nung bata pa ako. Nag-aaral ako, tinuturuan kaming kumanta, magsulat. Pwedeng sample pa. Wag nakakaya. Magsulat, natutong mag-handwriting, magtumula, di ba? Sumasali kami sa mga contest. Kasi pag hindi ka sumali sa contest, hindi ka magiging honor. Di ba? So, kailangan ako ang number 1 kasi pagagalitan ako ng nanay ko. Pag hindi mo number 1. Pag hindi ako pero naging number 1 talaga kayo? Oo naman. Nax. Oo. Pag napanood to ng mga classmate ko, hindi naman agree naman. Hindi naman nila i-deny. Okay. Di ba, classmates? So, parang ganun ako lumaki. Walang masyadong excess. Walang excess. Sakto lang. Just right. Kumbaga, hindi ka iiyak dahil gutom ka. At ang pulisiya ng nanay ko, tatay ko, talagang kakain ka 3 times a day at 2 ang ulam mo. Kahit mahirap kami, 2 ang ulam namin 3 times a day. Tinanong ko yung tatay ko, bakit? 2 ang ulam namin palagi. Pwede namang isa lang. Sabi ng tatay ko, hindi. Para daw, pag lumaki ang isang bata, pag 2 ulam, at ang isa doon gulay, ha? Una, para matuto kami kumain ng gulay. Pangalawa, dapat hindi inaaral yun, dapat natural yun eh. Kasi alam mo, pag lumaki kang kumakain nun, natural sa yung igiliw yun eh. Para daw, hindi kami mainggitin. Hindi kami naiinggit kasi busog kami. Pag busog ka at hindi ka naiinggit, hindi mo gugustuhin kunin ang laruan ng kapitbahay mo. Hindi mo gugustuhin kainin ang pagkain ng kaklase mo. You're satisfied. Kasi busog ka eh. Ano pa bang hihingin mo? Busog ka na. Pag uwi mo, may pagkain naman. So, parang hindi ka... Kalay ko sinasabi to pagka nagsasalita ako. 2 ulam. Ang isa doon gulay para healthy. Pero, kahit pa anong ulamin mo, basta 2 ulam, at dahil tayong mga Pilipino ay mahilig sa kanin, ang ulam, ang ibig sabihin ay partner ng kanin. Diba? Parang, pag ganon, lalaki yung bata na mapagmahal. Kapag ka sobrang pagkain mo, gusto mong i-share. Kasi uwi mo pa, mapapanis. Manghihinayang ka. Totoo. At hindi ka hihingi ng pagkain ng iba. Kasi feeling ko, ang sarap ng pagkain ko. Di ba? Bakit pa ako mga agaw? So, tingin ko yun yung nagturo din sa akin paglaki ko na, ba't ako mangungurakot? Di ba? Bakit ako manghihingi sa mga proyekto ng gobyerno hindi naman akin ng pera? Kasi ang turo nga sa akin ng 2 ulam ay, pag hindi sa'yo, huwag mo agawin. Di ba? Kaya hindi ako kasali sa mga flood control. Hindi, pero ang ganda rin. At kilala ako sa dinagat na hindi ako nangihingi, hindi ako nakikipagkilala sa mga contractors kahit congresswoman na ako. Kasi para sa akin, pag pera ng gobyerno, dapat maihatid sa taong bayan. Yun lang talaga ang dahilan ba't ako tumakbo din. Gusto ko lang i-backtrack lang din saglit din sa yung sinabi nyo na yun yung pangarap mo. Para ang si Moana. Ito yung nakikita mong hangganan lang ng mundo. Yun ang Earth. Oo, yun yung mundo mo. Pero parang, kailan nabasag yun? Kasi nagkasakit ang nanay ko. Dinala siya sa Manila ng tatay ko para ipagamot. Nagkaroon siya ng cancer. Dinala kami dito para tapusin yung pag-aaral namin. Pero anong year ka na po? Grade 4. Okay. Hindi pinalad yung nanay ko, namatay siya. Nung time na yun, inisip ng tatay ko, iuwi ba niya kami ulit sa dinagat? So, naisip niya, ito naman yung pangalawang prinsipyo ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, pagkabusog ka, at the same time, nakapag-aral ka, sigurado may magandang kinabukasan ka. Sabi niya, hindi ko naman sila kayong iwanan ng pera at saka kayamanan. Pero yung kayamanan ng edukasyon, yung kayamanan ng pagmamahal sa kapwa,
ay hindi maaalis sa inyo. Yun lang ang puhunan nyo. Kasi ayaw niyang mawala naman ng tatay ko na magkakalkal kami ng basura para lang mabuhay. So, nag-decide siya na patapusin kami ng pag-aaral dito. True enough, maagang namatay ang nanay ko, 10 years old pa lang ako. Pero napaaral kaming lahat ng tatay ko bilang factory worker, nag-aral din siya. Nag-aral siya ng pagka-mekaniko. Naging mekaniko siya, umunlad kasi nag-assemble siya ng mga lumang sasakyan, binibenta niya, Retail niya, resell, oo. At the same time, naging driver siya ng isang kumpanya. Okay. So, parang from factory, nagbibenta ng candy, nagbibisikleta lang, to driver siya. Nakakatawa nga eh. Nag-college ako sa De La Salle University. Sa La Salle, social. Hindi ko alam na eskwelahan pala ng mga social. Talaga? Malay ko pala nag-i-English pala ng tao, lahat ng tao. Pero sa high school, saan po kayo nag-high school? Sa Pasay City. Sa Southeastern College. So, public po siya. No? Parang gano'n. Private school actually siya, pero parang ang dami naming estudyante. Kasi parang ano siya eh, parang, kumbaga sa categorization, parang eskwelahan ng masa rin yun eh. Okay. Malapit tayo sa bahay namin para daw maglakad lang kami na maka-exercise kami, sabi ng tatay ko. Pero tingin ko tinitipid niya kami sa pagsahe, na totoong dahilan. Pero naglalakad lang kami para hindi kami mawala. Kasi wala naman nag-aalaga sa amin. Mula noong bata kami, hindi kami sanay na may kasambahay. Wala kaming kasambahay. Kami ang nagluluto ng pagkain namin. Wala nung bata ako. Nawala ko nga lahat ng birth certificate ng mga kapatid ko. Kasi 10 years old lang ako diba? Ikaw yung panganay? Hindi, pangalawa. Pangalawa. Oo, yung kuya ko ay parang 12, pero ilan po kayo? taon. 4 kami noon. After 5 years, nag-asawa ulit ang tatay ko, may 2 pa siyang anak. Kasi bata pa yung tatay ko nung namatay yung nanay ko. Parang mga 37 years old pa siya. Okay. So, nung nag-aaral kami, nung nag-aaral ako sa kolehiyo, parang pakiramdam ko, parang sinasabi ng tatay ko, meron ako isang magandang kwento. Schoolmate ko, ang anak ng amo niya. Driver siya eh. Hindi lang siya driver ng kumpanya, driver din siya na may-ari ng kumpanya. Yung anak niya, nag-aaral din sa Lasal. Kabatch ko. Hindi mo kaklase? Hindi, magkaiba kami ng kurso. Sayang. Ano po ba course niyo nun? Yung political science. Pol-sci. Dahil gusto ng tatay ko maging abogado ako. Okay. Kasi hindi siya naging abogado eh. Although gusto ko maging doktor. Kaya lang pinag-abogado niya ako. Tingin ko nagtitipid din ang tatay ko. Kailangan lang makagraduate kami. Pero sa Lasal niya ako pinag-aral. Pero lagi niya ako hinahamon na siguro hindi mo kaya mag-scholar, no? Pero kaya nahahamon ako. Kaya wala akong ginawa kundi mag-apply. So, nag-apply ka nga talaga? Oo, pero naging close ako sa mga brothers. Paano ka po naging close? Kwento ko muna siya. Pero joke ko muna patungkol doon sa anak ng amo niya. Sige, sa anak ng amo. So, pag uwi na sa hapon, uwi na kami. Sabi-sabi kami maglalabasan. Susunduin na ng tatay ko yung anak ng amo niya. Okay. Because we come from the same school. Lasal Ta. We come from the same school, lalabas yung anak ng amo niya, sundin ng tatay ko dahil driver siya ng pamilya. May kita niya ako. Sabi niya sa akin, ano pa ginagawa mo dyan? Sabihin ko, nag-aabang ng jeep. Uwi na! Tapos yung schoolmate ko sasakay sa kotse, nag-drive ng tatay ko pa uwi. Ako, hahanap ng jeep. Okay. Pero alam mo, hindi ko talaga naramdaman yun na dapat ganyan din ako. Okay. Kasi masaya ako eh. Pag uwi ko sa amin, alam ko kakain na ako eh. Diba? At saka may jeep eh. Diba? So, parang pag sinabihin ako ng tatay ko na, uwi na! Sabihin ko lang na, hindi walking distance. Hindi. Sasakay ka pa ng jeep, magbabayad ka pa ng, kano na ba pamasahin ng panahon ko? 5 pesos? Murang-mura. Sosyal. Hindi, jeep. Wala pang 2 piso. Mula sa TAF papunta sa Pasay. 13 na ngayon. Pero wala tayong inaano na. Pero alam mo, hindi ko na alam kung magkano. Okay. 13. So, parang okay lang. In fact, naging kasama ko sa org yung anak ng amo niya. Naging member kami ng parang forensic society, yung mga nagdi-declaim, yung mga yung public speaking. Inaral ko kasi talaga ang Ingles. Okay. Dahil parang pakiramdam ko, dapat lumilevel ako sa mga klase ko. Hindi ako naiinggit, pero kailangan tumatabla ako kasi ang hirap. Puro kami Inglesan, tapos hindi ako makakasali. Parang medyo bibong-bibo kasi ako. So, ko laging kasali. So,
inaaral ko mabuti. Kaya sumali ako doon para matrain ako. Kahit na di ko alam kung marunong ba talaga ako. Basta wala akong pakialam. Basta gusto ko lang matuto. So parang ganun yung naging buhay ko na nakakatawa. No? Yung tatay ko ay nag-drive doon sa anak na amo niya. Pero never ka nakasakay doon sa sasakyan? Ay, syempre sumasakay kami doon pag weekend hinihiram ng tatay ko. Kasi namamasyal kami. Pinaparamdam din ng tatay ko na parang ano itsura ng kotse, paano ba sumakay sa kotse, na hindi kami nag-aabang sa traffic. Pero pinag-usapan mo yan ever with that person, itong anak ng may-ari? Naging kaibigan ko siya. Naging kaibigan? Oo. So, actually, bata pa kami. Dahil nga pinagkakatiwalaan ang tatay ko ng amo niya. Kapag may special occasion, yung amo niya, kunyari, may birthday sa pamilya nila, iniimbita kami. Nakikiparty din kami. So, magkikita kayo nitong friend mo? Mula nung bata kami. So, nung nakita kami sa school, sabi niya, uy, hindi pa ako kakanan kasi college ako naging kaka. Okay. So, parang sabi niya, uy, Arlene, ganyan. Nag-aaral ka rin dito? Sabi ko, oo. Ganyan. Tapos parang, mabait naman sila. Feeling ko naman, hindi niya kinu-question sa kinukuha ng tatay ko pagpaaral sa amin. Pero, marami akong minus sa tuition. Kasi, isang araw, nagbabaon ako sa school. Kasi, ang mamahal ng pagkain sa kantin sa Lasal. Yes. Nagbabaon ako, syempre, ng kanin, ulam. Isang beses, may brother na naglalakad. Siguro mga 5 kami sa buong campus na umuupo sa ilalim ng puno kumakain ng lunch. Naging pari na yung isa. Naging abogado na yung isa. Yung mga kasamahan ko kasamahan mo kumakain. Okay. Oo. Mga sikat na rin sila ngayon. So, parang pag dumaan si brother, sabi ni brother, anong ginagawa nyo? Sabi ko, kumakain po ng tanghalian. Kain ka, brother. Okay. Sabi niya, ay, okay lang, kumain na ako. Pero bakit kayo nagbabaon? Di ba may mga bilihan naman ng pagkain dito? Sabi ko, naku, kulang pa po yung baon ko sa pamasahe. Pag ibinili ko pa ito ng pagkain, hindi na ako makakauwi na makakasakay ng jeep. Kasi magkano lang tanghalian, may 5 piso ka. Sa pupong stock ka, eh di okay na. No? At dahil sanay kami sa gulay, hindi ako makakain ng walang gulay. Pero yung baon mo, dalawa pa rin yung ulam? Oo. Laging may gulay. Laging may gulay. Pero syempre, pag dinifine mo yung dalawa, itlog at ginisang sitaw. Diba? Pritong isda at ginisang okra. Yeah. Diba? Masaya. Parang feeling ko, ang social-social ng pagkain ko kasi 2 ulam ko. Nakinakain sa Lasal. Yeah. Sa loob ng campus ng Lasal. Di ba? And you should speak English. At hindi ako nahihiya na yung mga klase ko kumakain sa mga restaurant. Kasi mas masarap ang ulam ko. Of course. Kasi natikman ko yun mga pagkain sa kantin. Puro vetsin. Inaantok ako sa hapon kasi inaantok ako sa vetsin. Kasi hindi kami nag-vetsin Nabitin ba kayo sa episode namin ni Kong Kaka? Don't you worry, we still have another episode with her dito lamang sa Sensei. Sa expression ng pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa. Yes. Life is like a mountain. Sometimes you're up, sometimes you're down. Sometimes you're on the right side, so ituturo mo yung paa mo sa right. Okay. Sometimes you're on the left side. Because life is like a river. Okay. We have to fight because life is not at all that easy. We have to struggle in order for us to serve. Sabi namin, nakakapag-organize ako ng mga misa. Okay. Kasi gusto ko lagi nagmimisa. Kasi yung time na parang, nung napapanood ko kasi sila brother, parang pag nagdadasal yung mga bata, parang at kinukwento ni brother yung pagmamahal sa bayan, yun ang pinaka-translation ng pagmamahal sa Diyos. Ang ganda. Yung pagmamahal sa kapwa, ang pinaka-expression ng pagmamahal sa Diyos.